Tahimik lamang si Caleb habang sinusundan niya ng tingin si Amira. Pakiramdam niya ibang Amira ang kaharap niya ngayong araw na to. Hindi na ito ang Amira na sunod-sunuran lang sa bawat sabihin niya. At somehow, may nakapasiyang takot sa pagkatagong bahagi ng kanyang dibdib. Takot at pangungulila at panghihinayang dahil isang magandang pagkakataon ang pinakawalan niya 5 years ago. Ngunit hindi na niya mababalik pa ang nakalipas. Alam niyang pag-aari na ng ibang puso nito. Kaninang tinitignan niya ito ay ramdam niya ang mga kinikimkim nitong galit para sa kanya. Alam niya kahit na anong gawin niya, di na niya may babalik pa ang dating nararamdaman nito para sa kanya. Napayukom siya ng mga palad. Hinayaan niyang maagaw itong tuluyan sa kanya nito. Paulit-ulit niyang minumura ang kanyang sarili habang naglalakad patungo sa parking lot ng kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung kanino niya ibubunto ng galit na nararamdaman. Dumiretso siyang muli sa pub house. Hindi niya papayagang pati karapatan niya sa anak, tuluyan na mawala sa kanya. Gagawin niya ang lahat. Si Gertrude na lamang ang meron siya sa ngayon. At sa kauna-unahang pagkakataon, waring may nakapasi ang pag-asa sa dibdib niya nang makita niya kanina ang bata. Iyak nang iyak si Amira habang papauwi ng kondo na tinutuluyan nila. Panay ang tanong sa kanya ni Gertrude kung bakit siya umiiyak. Ngunit panay lang ang iling niya. Maya-maya yumakap sa kanya ang bata at humihikbi na rin. Kaya pinunasan niya ang kanyang luha at pinigilan na muli mapaiyak. Masyado pang bata si Gertrude para maintindihan ito ang nangyayari sa kanila ni Caleb. Isa pa, hindi naman tamang madamay pa ito sa away nila ng dating asawa. Hindi niya alam kung dapat pa ba niyang sabihin kay Tom ang naging pag-uusap nilang ito ni Caleb. Siguro hindi na muna. Ayaw niyang dagdagan pang stress ng kasintahan. Masyado na itong maraming nagawa para sa kanya. Para sa kanilang mag-ina. Besides, knowing Tom, alam niyang di nito palalampasin ang sinabing yun ni Caleb. Tiyak na magkakaroon lamang ng komprontasyon ng dalawa. Ayaw niyang lumala pa ang gulo sa pagitan nila ni Caleb. Gumugulo na naman ang buhay niya. Bakit kahit anong gawin ko, hindi ako maging masaya, ha, Caleb? Umiiyak na tanong ni Chloe. Kinuyumos nito ang hawak na papel. Bakit lahat ng mahal ko iniiwan ako? Ano ba naging malaking kasalanan ko? Pagkatapos umiyak, bigla itong tumawa ng malakas. Sige, iwanan niyo na lang ako. Pare-pareho lang kayo. Si Papa, nasan siya ngayon? Bakit hindi man lang niya ako dinadalaw dito? Sigaw nito sa kanya. Hindi umiimik si Caleb. Paulit-ulit lang naman si Chloe sa mga sinasabi nito. 4 na taon na ito sa sanitaryo. Ipinasok niya ito doon pagkatapos nitong malulong sa bisyo at mawala sa katinuan. Marahil hindi nito matanggap ang pagkamatay ng ama nito. Ang kanyang ninang Linda naman bigla na lamang nawala at hanggang ngayon, hindi na rin alam kung nasaan. Kahit naman tinraidor siya ng kanyang ninong, nag-aalala pa rin siya para sa kalagayan ni Chloe. Dahil kahit papano, kung wala ito noon sa tabi niya, baka napariwara na rin siya. Si Chloe naging karamay niya mga panahong pakiramdam niya nag-iisa lamang siya. Lalong-lalo na noong hiniwalayan siya ni Karina. Kaya hindi pa rin niya magawang talikuran si Chloe. Itinuring na niya itong parang kapatid at naaawa siya rito habang nakikita niya itong nagkakaganito. Muli niyang naalala ang naging komprontasyon nila ng ninong Samuel niya. Sa sobrang pag-aalala niya kay Amira, wala na rin siya sa katinuan. Kahit si Chloe, handa niyang patayin. Masiguro lamang ang kaligtasan ni Amira. Napatim ang kanyang bagang nang muling manariwa ang mga pangyayari. Bata, pakawalan mo si Chloe! Narinig niyang sigaw ng kanyang ninong. Ngunit mas lalo lamang niyang hinigpitan ng pagkakakapit kay Chloe. Niradyohan niya ang kanyang mga tauhan upang tiyaking hawak na ng mga ito si Amira at Julio. Nang matiyak na ligtas na si Amira, saka lamang niya pinakawalan si Chloe. Bata, hanggang ngayon hindi ka pa rin natututo. Narinig niyang sigaw ng ninong Samuel niya. Paglingon niya nakita niya ito nakangisi habang iwinawagayway ang hawak na granada. Bago nito iyon maibato sa kanya, pinaputukan niya ang chandelier sa may ulunan nito. Nabitawan ng ninong niya ang hawak na granada at sa pagkakagulat nito, sumabog iyon. Mabilis siya nakatakbo, ngunit tinamaan ng lumilipad na bakal ang isang paa niya. Si Chloe naman, nasunog ang kalahating bahagi ng muka. Ang ninong niya hindi na nakaligtas pa. Nagawa niyang itago sa media ang pangyayaring iyon.
Kaya marahil hindi rin alam ni Amira kung anong pinagdaanan niya para lamang mailigtas ito. Siguro naman sapat na iyon para mapagbayaran niya ang lahat ng kalupitang ibinigay niya rito. Handa siyang gawin ang lahat para mailigtas lamang ang buhay ni Amira. Ang pangit-pangit ko na. Wala nang magmamahal sa akin. Humihikbing sabi ni Chloe. Ginagap niya mga kamay nito. Umiiyak na tumingin ito sa kanya. Ano pang kailangan kong gawin para lang mahalin mo ko, Caleb? Hindi siya sumagot. Tingnan mo nangyari sa mukha ko. Etong mga peklat na to, ito magpapaalala sa akin sa lahat ng atraso sa akin ni Amira. Sigaw nito. Hindi ko siya mapapatawad oras na makalabas ako rito. Talagang papatayin ko siya. Banta pa nito. Magpahinga ka na, Chloe. Tipid na sabi niya rito. No! Ilabas mo na kasi ako rito. Ayoko na dito. Inaapi nila ako dito eh. Hindi ko siraulo. Bakit mo ba ako pinasok sa mental hospital? Kung meron mang siraulo dito, ikaw yun, Caleb. Ikaw yun. Dahil ginagawa ko ng lahat para sa'yo pero hindi mo pa rin ako natututunang mahalin. Kaya siraulo ka. Bulag ka. Baliw ka para hindi mo magawang mahalin ang isang kagaya ko na handang magsakripisyo para sa'yo. Napapaluha siya habang pinagmamasdan ang nakakaawang kalagayan ni Chloe. Partly alam niyang may kasalanan rin siya dahil hinayaan lamang niya ito noon na mahalin siya. Pinaasa nga rin siguro niya ito. Napagod na tumalikod siya. Ang lakas-lakas ng palaho ni Chloe habang nagmamakaawa sa kanya. Ilabas mo na ako dito, Caleb! Hindi ako baliw! Caleb! Nang makasakay ng kotse, nagring ang phone niya. Ang mate ni Karina, ang nasa kabilang linya. Hello? Sir, si Ma'am Karina po dinala sa ospital. Natatarantang sabi ni Sally sa kanya. Hinimatay po kanina. Sang ospital mo siya dinala? Papunta na ako. Aniya rito. Saka nagmamadaling pinatakbo ang sasakyan. Pakiramdam niya ang bigat-bigat ng dinadala niya dahil dalawang babae ang nasa pangangalaga niya ngayon. Hindi niya maaaring talikuran si Karina dahil alam niyang kailangan rin siya nito. Isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit hindi niya ginagambala pa si Amira sa Canada. Alam niyang kailangan siya ni Karina at ayaw niyang makadagdag sa stress ni Karina kapag iniwan niya ito. 5 years na itong kinikimotherapy at palagi naroroon siya para alalayan ito. Silang dalawang naging magkatuwang nang pareho silang dumaan sa matinding pagsubok. Ito yung nagpapalakas sa loob niya sa tuwing gusto niyang sumuko, lalo na nang halos 1 taon rin siyang hindi makalakad. Sir, hinimatay na naman po siya. Umiiyak na salubong sa kanya ni Sally nang dumating siya sa ospital at pinuntahan niya si Karina sa private room nito. Baka hindi na niya kaya yung gamot na mga iniinom niya. Nilingon niya si Karina. Awang-awa siya sa kalagayan nito. Nilapitan niya ito't hinalikan sa noo. Nagulat pa siya nang maya-maya dumating sina Tom at Amira. Kausap ni Ma'am Karina si Sir Tom nang bigla na lang siyang matumba. Paliwanag ni Sally sa kanya. Tumangulang siya. Hindi nakaligtas sa kanya ang mga kamay ni Tom na nakahawak kay Amira. Nakakatawang nag-aalala siya kay Karina and yet, nagpuputok din ang butsi niya sa sobrang selos na nararamdaman na makita magkahawak kamay sina Tom at Amira. Ganito ba siya ka-selfish para gustuhin lahat ng babae nasa kanya ang atensyon? This is insane. Pinalis na lamang niya ang selos na nararamdaman at pinag-ukulan ng pansin ang kalagayan ni Karina. Cancer? Ilang beses napakurap si Amira habang nakikinig sa kwento nito. Bigla ay naisip niya si Caleb. Paano tinatanggap ng lalaki ang kalagayang iyon ni Karina? Alam niya kung gaano nito kamahal si Karina, kaya tiyak nang nahihirapan na makita ang pinagdadaanan niyo ng babae. Ngunit naisip niyang maswerte pa rin naman si Karina dahil kasama nito at nasa tabi lamang nitong lalaking mahal nito. Kaya nga gusto ko rin na maayos na ang annulment papers ninyo para makapagpakasal na sila sa lalong madaling panahon, sabi nito. At ewan ba niya kung bakit kahit hindi naman katakataka iyon, pakiramdam niya may matalas na bagay pa rin na humihiwa sa kanyang dibdib. Kanina nga nakikita niya kung paano mag-asikaso si Caleb kay Karina, ay pinapatay siya ng selos na nararamdaman. Alam niyang masasaktan ng husto si Caleb sa oras na may mangyaring masama sa babae. Hinawakan nito ang isang kamay niya, dinala nito sa mga labi. I love you so much, Amira, sabi nito,
habang nakatitig sa kanya na waring humihingi ng assurance niya. Hindi ko yata kakayanin kapag may nangyaring. Hindi nito itinuloy ang sasabihin. I love you. Muling sabi nito sa kanya. Hindi niya magawang sumagot. Pakiramdam niya nahihirapan siyang huminga kapag tinititigan si Tom. Ramdam niya kung gaano siya nito kamahal at naiinis siya sa sarili na hindi niya kayang suklian ng tulad ng nararamdaman nito para sa kanya. Ang pagmamahal niyang iyon para kay Tom. Mahalaga si Tom para sa kanya at aminado siyang malaking bagay ito para kahit papaano maibsan ang pangungulila niya kay Caleb noong nasa Canada siya. Ngunit hindi pa rin niya sapat para tuluyan niyang makalimutan ng dating asawa. Hindi nga niya alam kung bakit sobra-sobra naman yata ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Caleb, na kahit gaano kalaki ang kasalanan nito sa kanya, hindi nababawasan ang pag-ibig niya para dito. Baliw na nga yata talaga siya. Heto si Tom, handang ibigay ang lahat para sa kanya. Tapos hanggang ngayon, may pag-alinlangan pa rin siyang nararamdaman para dito. Gustuhin man niyang ibigay dito ang 100% na damdamin niya, ay hindi niya magawa dahil may tunay na nagmamay-ari ng puso niya. Tanggap naman niya ang katotohanan na hindi siya mahal at minahal ni Caleb kahit kailan. Tanggap rin niya ang katotohanan na si Karina ang mahal nito. Pero wala eh. Di talaga niya ito mabura sa puso't isipan niya. May mga sandaling nagagalit siya rito. Hindi nga ba't ilang beses na niya itong minura sa puso at isipan niya. Pero mas marami pa rin ang sandaling nangungulila siya sa mga yakap at halik nito. Maaari ko bang mahiram ang anak ko bukas? Tanong ni Caleb nang tawagan siya nito nung umaga ng Sabado. Kahapon lang ay nag-message siya rito para ipaalala tungkol sa annulment papers nila, ngunit hindi naman ito nag-reply tungkol doon. Hindi ba dapat pinag-uusapan na natin ngayon lang ang tungkol sa annulment? Aniya rito. Pirmahan mo na ang documents para ma-process na yun sa lalong madaling panahon. Naiinip na sabi niya rito. Hindi ka na talaga makapaghintay na makakasal kay Tom, no? Bakit mas magaling ba siya kaysa sa akin? Mahusay ba siya sa kama? May sarkasam na tonong tanong nito. Nagpanting ang mga tenga niya. Gusto sana niyang isagot dito na ni minsan ay hindi niya ibinigay ang kanyang sarili sa iba, ngunit naisip niyang hindi niya ito bibigyan ng satisfaction na malaman ang kung ano man ang meron sila ni Tom. Kung ano man ang nangyayari sa amin dalawa nito, labas ka na doon. Pero isang bagay lang ang gusto kong tiyakin sa'yo. Napakalaki ng kaibahan ninyong dalawa. At sa kanya ko lang naramdaman ng ganitong klase ng pagmamahal na kahit kailan na hindi mo na ibigay. Kaya please, pirmahan mo na ang annulment papers natin. Hanggat maaari, ayoko nang maalala pa ang lahat ng mga masasakit na pinagdaanan ko nung nagsasama pa tayo. Yamot na sabi niya rito. At tungkol kay Gertrude, hindi mo siya mahihiram bukas dahil may lakad kaming buong pamilya. And when I say pamilya, kaming tatlo ni Tom yun. Pagkasabi nun, nanginginig ang mga kamay na pinindot niyang end button. Parang gusto na naman niyang mapaiyak. Galit na galit siya. Ngayon lang niya nailabas ang lahat ng galit na napakatagal na niyang kinikimkim sa dibdib niya. Galit siya and yet, alam niyang kahit na anong gawin niya, di niya ito magawang burahin sa utak at puso niya. Bakit ganun? Bakit hirap na hirap siyang makapag-move on? Pumasok siya sa kwarto at tinabihan ng natutulog na anak. After an hour, ginising na siya ng maid para ipaalam na nasa labas na ng condo unit si Caleb. Hindi sana niya ito pagbubuksan ng pinto, ngunit may message itong natanggap. I'm not leaving till you let me see my daughter. Napilitan tuloy siyang pagbuksan ito ng pinto. Para namang alam ni Gertrude na darating ang ama, bigla itong nagising. Ang lakas pa ng tili nito na makita si Caleb na para bang komportable na ito sa ama. Daddy! Sabik na sigaw ni Gertrude. Iwinagayway kaagad nito ang braso. Natatawang binuhat naman ito ni Caleb. I miss you, Daddy! Anang bata sa ama. I miss you too, anak. Anang lalaki. Habang hinahalikan sa pisngi ang bata, bigla tuloy siyang nag-guilty habang pinapanood ang mga ito. Hindi nga tamang ilayuni ang bata kay Caleb dahil kitang-kita naman ang pagkasabit ng kanyang anak sa ama nito. Nilingon niya si Gertrude. Mommy, can you cook spaghetti for dinner? Excited na tanong nito sa kanya saka muling tumingin sa ama. Dad, you should try Mom's pasta. It's the best! Nagmamalaki pang sabi nito sa ama. Biglay na pressure tuloy siya na magustuhan ni Caleb ang ipinagmamalaki ng anak na spaghetti niya. Tumingin sa kanya ang lalaki. Sure anak, I want to taste your mom's pasta.
Sabi nito na waring nanunuot sa kanyang mga buto ang titik. Pakiramdam niya hindi naman spaghetti niya ang gusto nitong matikman sa tono ng pananalita nito. Natense tuloy siya. Magluluto na ako, sabi niya saka nagmamadali ng tumalikod dahil pakiramdam niya gumagapang ang mga titig na yun ni Caleb sa kanyang buong katawan. May kung anong uri ng pakiramdam ang waring nabubuhay sa kanya ng mga sandaling iyon. Nataranta tuloy siya. Parang nanariwa iyong mga sandaling magkasiping sila. Feeling tuloy niya, isa siyang babaeng tigang ng mga sandaling iyon. Sa bagay, 5 taon na rin naman simula nung huli niyang maramdaman ang ganong klase ng pakiramdam. Maraming beses nagtangkas ito, ngunit hindi naman siya nito pinipilit na ibigay niya rito ang kanyang sarili. Ewan ba niya, pakiramdam niya kay Caleb lamang katawan niya, na parang ito lang may karapatang hawakan at makita masiselang bahagi ng kanyang katawan. Ulol! Nayayamot na minura niya ang kanyang sarili. Ilan na kaya ang babaeng gaya niya? Kung alam lamang ni Caleb ang tumatakbo sa utak niya ngayon, marahil pinagtatawanan na siya nito. Talagang pinagsisisihan niyang bumalik pa siya ng Pilipinas. Humahanap lang siya ng martilyong ipinukpok sa ulo niya. Hindi pa pala talaga siya handang harapin ito. Amira, nabitawan niyang hawak na baso. Nabasag iyon at tatamaan ng bubog ang kanyang isang paa. My God! What is wrong with you? Sita ni Caleb. Akmang hahawakan ito ang paa niya na nasugatan, ngunit mabilis siyang umatras palayo. No! Kaya ko na to, sabi niya rito. Kaya mo? Parang wala ka nga sa sarili. Sita nito sa kanya. Saka iginiya siya nito paupo. Let me help you. Sabi nitong kumuha ng walis at winalisan ng mga bubog na nagkalat sa sahig at maingat iyong nilagay sa isang plastic at tinapon sa trash bin. Saka lumuhod sa harapan niya para tignan ang sugat sa paa niya. Para naman siyang nakuryente sa ginawang iyon ng dating asawa. Ano ba itong nangyayari sa kanya? I'm sorry. Hindi ko alam na masyado ka palang magugulatin ngayon, sabi nito. Napangisi siya ng may pait sa mga labi. Pagkatapos ng mga nangyari sa akin, sa palagay mo magiging panatag pa ang kalooban ko? May pahid lang hinanakit ang tanong niyang iyon. Pinipigilan niyang pumatak ang kanyang mga luha, kahit pa parang nagsisikip na naman ang dibdib niya ng mga sandaling iyon. Amira, kung ako lang masusunod, ayoko na mapalapit pa ang loob mo kay Gertrude eh. Pero naisip kong baka dumating ang araw na isumbat niya sa akin na hindi ko siya binigyan ng karapatang makilala ka. Kaya sige, gumawa tayo ng schedule kung kailan pwede mo makasama ang anak ko. Pero please, hanggat maaari, huwag ka nang pupunta pa rito. Magkita na lang kayo sa ibang lugar. Hindi ko gusto na basta ka na lang sumusulpot sa bahay ko ng basta-basta. Lalo pat hindi naman tayo magkaibigan. Nag-angat ito ng muka at napatitig sa kanya. Ayoko na makipagbulhan pa sa'yo, Caleb. Wala naman tayong pinagsamahang maganda. Kung gusto mong makita ang bata, okay, fine. Ayusin natin ang schedule. Susunduin mo siya sa lobby ng condo unit ko sa araw na mapapagkasunduan natin. Ipapadala ko na lang sa abogado ko yung schedule na pwede mong mahiram si Gertrude. Pagkasabi nun, mabilis na siyang tumayo. Nagulat siya nang hawakan ni Caleb ang isang braso niya. Nagulat siya, hindi sa ginawa nito kundi sa epekto ng ginawa nito sa kanyang katawan. Napamura siya sa kanyang sarili. Amira, bakit kahit ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, naghahatid ng kakaibang pakiramdam sa kanya, na para bang nabubuhay ang kung ano sa kaibuturan ng kanyang damdamin, habang sinasambit nito ang pangalan niya. Ngunit bago pa siya muling mawala sa kanyang tamang pag-iisip, mabilis na siyang pumigla sa pagkakahawak dito. Pasasamahin ko na lang si Gertrude sa iyo ngayon, kasama ang yaya niya. Sa labas na lang kayo mag-dinner. Pero please, 5 hours mo lang siya pwedeng hiramin ngayon. Malamig ang tonong sabi niya saka mabilis itong tinalikuran. Napakagatlabi pa siya para tiyaking hindi papatak ang kanyang mga luha habang pumapasok sa kanyang kwarto. Gusto niyang tapikin ang balikat niya dahil napagtagumpayan niya itong itaboy ngayong gabi. Pero kung mauulit na naman ito, di na niya alam kung makakaya pa niya. Kanina pa nga lang na hinawakan siya nito ay parang gusto na niya itong yakapin na mahigpit at sabihin dito kung gaano niya ito kamis. Mula noon hanggang ngayon, ito pa rin ang sinisigaw ng puso't isipan niya. Nang mapag-isa sa kanyang kwarto, tuluyan na niyang pinakawalan ng lahat ng sakit ng kalooban na nararamdaman. I hate you, Caleb. Bulong niya, kahit iba naman talaga ang isinisigaw ng puso niya.